What's up guys? Welcome back to my channel. So my name is Joseph Salonga. So ngayong araw na to, pag-uusapan natin yung isang delikadong factor para yumaman tayo. Okay? So ano ba yan? Yung lifestyle inflation. Okay? So yun yung pag-uusapan natin ngayong araw na to. Ano ba talaga, ano ba yung meaning ng lifestyle inflation? And at the same time, ano ba, okay, yung magagawa natin para maiwasan natin itong lifestyle inflation na to. So yun yung pag-uusapan natin ngayon sa video na to. Okay, so maraming salamat. So ngayong araw na to, pag-uusapan natin yung lifestyle inflation. Ano nga ba yung nangyayari? And ano nga ba yung lifestyle inflation? So, para sa kaalaman ng lahat, ang lifestyle inflation, ito yung dahilan, okay, bakit maraming empleyado na kahit sobrang sipag naman nila, diba? Kahit naman talagang tsinatsaga naman talaga nila yung trabaho nila, wala pa rin ipon hanggang ngayon. Okay? And ito rin yung mga dahilan bakit maraming lotto winners or a lot o halos lahat ng lotto winners, yung mga nananalo sa lotto, na after nila manalo, after a year lang o after 1 year, nauubos na kagad yung pera nila. Diba? Bumabalik sila doon sa dati nilang buhay. And then, yung mga, ito rin yung dahilan, yung lifestyle inflation din yung dahilan, bakit may mga atleta tayo, may mga artista tayo, na after nila mag-retire, nauubos yung pera nila and nagiging broke sila. So, yan yung lifestyle inflation, and sobrang delikado nito. Imagine mo, kahit mayaman ka pala, kahit marami ka palang pera, pag tinamaan ka netong lifestyle inflation na to, 'di ba, mauubos at mauubos yung napundar mo, 'di ba, yung napaghirapan mo. So, ano nga ba yung lifestyle inflation? Okay? So, papasimplihin natin kasi gusto ko dito sa channel na to, gusto ko simple lahat ng mga pinag-uusapan natin. So, ano ba ang lifestyle inflation? Ang lifestyle inflation is the more you make, okay, the more you spend. So, ibig sabihin po niyan, na mas malaki yung kinikita, pag lumalaki yung kinikita mo, lumalaki din yung gastos mo. So, anong nangyayari? Wala kang naiipon, di ba? So, kung dati nagkakarinderya ka lang, di ba? Dati nagkakarinderya ka lang, tapos nung na-promote ka, ayaw mo na sa karinderya, sabi mo sa karinderya, cheap na yung karinderya, Jollibee na ako. Di ba? So, ano, alam mo yun? So, tumataas kagad yung lifestyle natin. Kaka-promote ka lang sa atin, tapos anong nangyayari? Dati FX ka, ay dati Jeep ka lang, nag-FX ka na. 'Di ba? Nung na-promote ka. Dati FX ka lang, nag-Grab ka na. 'Di ba? So, tumataas yung lifestyle natin. Dati Jollibee ka, ayaw mo na, gusto mo fine dining na kasi tumaas na yung ano mo, 'di ba? Yung lifestyle mo. So, yun yung tinatawag na lifestyle inflation. So, yun yung ibig sabihin niya. 'Di ba? Na sobrang ano niyan, sobrang delikado and sobrang pag yan nangyari sa atin, wala yang pinipili kahit gaano kalaki yung income mo. Okay, kahit gaano kalaki yung income mo, wala kang ligtas sa lifestyle inflation pag hindi mo dinisiplina yung sarili mo. Okay, so kahit sino yan, bigyan ko kayo ng example. Yung example natin dito si Nicolas Cage. Okay, so sobrang ano yan, isa sa mga idol kong mga artista yan, talagang napakalupit umarte niyan and sobrang sikat na sikat siya. And alam nyo ba, nung 2009, nag-file siya ng bankruptcy. Okay, nag-file siya ng bankruptcy. Bakit? Imagine mo, nung kumita siya ng malaki habang nag-artista siya, anong ginawa niya? Bumili ng sobrang laking mansion. Okay? Tapos, bumili ng private island. Diba, imagine mo, diba, bumili ng isla. Diba? Tapos, bumili ng, boto ng dinosaur. Imagine mo, T-Rex skull, meron siyang, bumili siya ng mismong T-Rex skull. So, yung buto ng dinosaur binili niya. Bakit? Wala lang, trip niya lang. Diba? Kasi nga, tumaas yung lifestyle niya, tumaas yung income niya, humahanap siya ng mga bagay na bibilin niya kahit hindi niya naman kailangan. Diba? So, that's lifestyle inflation. Imagine mo nung ginawa niya yon, nag-file siya ng bankruptcy noong 2009. Diba? So, ibig sabihin, gaano nakalaki yung pera nun, pero nawawala pa rin, nag-file pa rin sila ng bankruptcy kasi nag-lifestyle inflation siya. So, ngayon, alam na natin, sobrang delikado niya. So, paano naman natin siya maiiwasan? Okay, paano natin maiiwasan ang lifestyle inflation? Sa unang-una, kasi ako, para sa akin, isa lang yung napansin ko sa lifestyle inflation. Ang lifestyle inflation, meron siyang karugtong na isang word. Okay? Na isang definition para sa akin. Ang lifestyle inflation, ang ibig sabihin niya is instant gratification. Okay? So, parang yung nangyayari na ba't mo ginagawa yung mga bagay na yan? Kasi gusto mo ng instant gratification. For example, na-stress ka. Diba? Gusto mo kumain ka agad ng burger. Diba? Na-stress ka, kakain ka pizza. Diba? So, gano'n. Kumbaga,
yung buhay natin, gusto mo sumaya, 'di ba? Magsha-shopping ka, 'di ba? Kasi yun yung tinatawag na instant gratification. 'Di ba? So, basically, ang lifestyle inflation, karugtong niyan, kumbaga ang equal niyan is gusto kasi ng maraming tao ng instant gratification. 'Di ba? So, kaya tayo gustong-gusto natin tumitingin sa social media kasi gusto natin yung dopamine na binibigay sa atin ng social media na nagpapasaya sa atin. So that's instant gratification eh. 'Di ba? So, ngayon yung gagawin natin para ma-overcome natin yung lifestyle inflation, 'di ba? Anong gagawin natin para ma-overcome natin yung lifestyle inflation? Dahil nga instant gratification siya. So, ang unang-una natin kailangan gawin, yung number one na kailangan nating gawin, ano? Delayed gratification, syempre. 'Di ba? Hindi, totoo. Delayed gratification lang. Ang opposite ng instant gratification, delayed gratification. Saka mo na gawin yung mga bagay na gusto mong gawin pagka na-build mo na talaga yung asset mo, na-build mo na talaga yung income generating source mo para bumili ka ng mga bagay na gusto mong bilhin. For example, gusto mong bumili ng iPhone, 'di ba? Gusto mong bumili ng iPhone. Saka mo na, tapos hindi mo pa naman kaya, 'di ba? Huwag ka muna bumili. Kumbaga yung pambili, yung meron kang 60,000 or 100,000 pambili ng cellphone, 'di ba? Huwag mo muna ipambili, ipang-invest mo muna. Tapos yung income ng investment mo, yan na yung pambili mo ng iPhone mo. 'Di ba? So ganoon ka simple. 'Di ba? So next time na, 'di ba, darating yung time mabibili mo rin yung mga gusto mo. Basta nilalagay mo sa tama yung allocation ng pera mo. Yung allocation ng pera mo. So saan natin lalagay? Liability. Ano muna, asset muna natin ilalagay, no ba naman yan? So, sa asset muna natin siya ilalagay para dumating yung time, yung asset natin, yan yung magbibigay ng pambayad natin sa mga liabilities na gusto natin. Kasi yung mga yan naman talaga, kung yan yung nagpapasasaya sa iyo, okay lang. So, sabi nga pay now, play later. So, saka ka na maglaro, di ba? Pagka kumikita ka na ng malaki, or pag yung asset mo kumikita na ng malaki. Okay, so number one yan, yung delayed gratification. Okay, so importante yan. So pag may nakita kang damit na gusto mo, hintayin mo 30 days o kaya 1 day. Okay, 1 day o 30 days kung gusto mo pa rin yung damit na yon, 'di ba? Kung sobrang mahal, 1 day, sobrang mahal, 30 days mo hintayin, 'di ba? Pag gusto mo pa rin after 30 days, maaaring sale na yon, 'di ba? Malupit na part, tapos gusto mo pa rin, edi naka-discount ka pa. Diba? So, ganun siya kasimple. Pero, minsan kasi may nakikita tayong isang bagay, gusto mo ngayon, pero bukas, nagsisisi ka na, ba't mo binili yun? Diba? So, may mga ganun tayong mga buying, yung mga tinatawag na impulse buying. So, kailangan, isa rin to, makakatulong din yung delayed gratification para ma-build natin yung habit natin sa paggasto, sa spending habits natin. Okay? So, malaking tulong yung delayed gratification. So, invest now, and then, reap your rewards later. Okay? And then, number 2, okay, number 2 na tayo, make a budget and track your expenses. So, yan yung isang pangalawang paraan para ma-overcome natin lifestyle inflation. Kasi, maraming tao, hindi nila hinahawakan yung budget nila or hindi sila nag-track ng expenses nila, kaya hindi nila napapansin. Wala na, yung mga napupuntahan pala ng pera nila, kung saan-saan na, sa mga shopping na, sa mga eat out na, sa mga eating out na napupunta, 'di ba, sa mga gadgets na hindi naman nila kailangan talaga. So, anong nangyayari? Nauubos talaga yung sweldo nila dahil wala silang natatrack na expenses. So, maraming tao na ano diyan, parang nalulula pagka making budget na yung pinag-uusapan. Pero sa totoo lang, madali lang 'yan. Kailangan mo lang muna, paano malalaman yung budget mo? Syempre, magkano ba yung willing kang igastos every month para sa mga necessities mo. And at the same time, pag meron ka na niyan, i-track mo muna yung expenses mo, okay? Para malaman mo magkano ba talaga yung needs mo versus the wants mo. Kasi pag na-track mo na yung expenses mo, makikita mo dyan, ano ba yung ginagastos mo lagi? Ginastos mo ba sa wants or ginastos mo ba sa needs yung mga pera mo? Okay? So, kaya importante yung pagtatrack ng expenses. So, pag na-track mo na yung expenses mo, tingnan mo yung needs, okay? So, that's non-negotiable. Kailangan mo talagang bayaran yan. Tapos, yung wants, tingnan mo ulit kung kailangan mo ba talaga to o hindi. Kasi pag hindi naman, okay, pwede mo wag mo na siyang bilhin. Mag-invest muna tayo ng assets para yun po yung magbibigay sa atin ng gusto natin. Okay? So, 4.
Okay? Avoid bad influence. So, pag meron kayong mga kaibigan, di ba sabi nga kung sino yung lagi mong kasama, yun yung magiging ikaw. Pag lagi mong kasama, magaling mag-swimming, after 1 year, samahan mo lang yan, after 1 year, magaling ka na rin mag-swimming. Kung lagi mong kasama, magaling mag-basketball, diba? Samahan mo lagi yan, kakwentuhan mo lagi yan, sila lagi yung kasama mo. After a year, magiging magaling ka na rin mag-basketball. Kung ikaw, ang lagi mong kasama yung nagpapayaman, yung mga milyonaryo, or lagi kang nanonood ng YouTube channel ko na to, okay? Darating yung time, after a year, pwede ka na rin yumaman. Pwede ka na rin kumita ng malaki. Okay? So, that's, kumbaga, kung saan mo ini-incorporate yung sarili mo, yun yung nangyayari sa buhay mo. So, kung ini-incorporate mo yung sarili mo sa mga tao na laging gumagastos, gustong gumastos, ang mangyayari sa'yo, ikaw din, mapapagastos ka din. Okay? So, dalawang bagay pwede mong gawin dyan. Unang-una, tanggalin mo talaga sa buhay mo yung mga tao na yan. Pero, kung hindi mo kayang gawin yan, pangalawa, is, set ka lang ng boundary. Okay, set ka ng boundary na pagka nagkakaroon na ng gastusan, di ba, layo ka na ng konti. Di ba? Kasi ikaw, ang goal mo, ang focus mo is sa investment mo. Ang goal mo ngayon is para mag-build ka ng asset mo para dumating yung time, yung mga assets and yung mga bagay na ini-enjoy mo, di ba, is makuha mo talaga ng gusto. Diba? Ng totoo. Okay, so that's number 4. And number 5, para ma-overcome natin lifestyle inflation, ano ang gagawin mo kailangan? Magpaka-productive ka. Diba? Magpaka-productive ka. Ano po ibig sabihin yan? Get a side hustle, umbaga, gumawa ka ng extra income or gumawa ka ng hobby. Okay? Pag gawin mong busy and gawin mong productive yung sarili mo para hindi mo maiisip, gumastos para sa mga bagay na hindi naman importante. Para i-please yung mga tao na hindi naman din importante para sa'yo. Diba? So, yun yung importante. So, ang kailangan mong gawin, magpaka-productive tayo, put up a business kung gusto mo, diba? Ang gawin mo, mag-aral ka ng bagong skills, diba? Mag-aral ka ng bagong hobby para maiwasan natin yung lifestyle inflation. Bakit? Pag dumadating sa time kasi naboboard ka, alam mo nangyayari, ginagawa mo, pupunta ka na lang sa cellphone mo, doon mo hinahanap yung mga shopping na gusto mo, di ba? Doon mo hinahanap. Kasi ang dali na lang bumili ngayon kasi sa cellphone mo pwede ka nang bumili ng mga bagay na yan eh. So, yun yung nangyayari. So, para hindi mo maisip yung mga bagay na yun, pagka-busy ka, gawin mo lahat ng mga, kumuha ka ng side hustle, start ka ng bagong business mo, okay? And then, or kumuha ka ng bagong hobby mo, di ba? Magtanim-tanim ka dyan, di ba? Ang dami ngayon ganyan, plantita ngayon, di ba? So, di ba, mag-hobby tayo. Yung mas importante yan. Di ba? Mas maganda and mas productive pa yung nangyayari. And number 6, lastly, okay, bago tayo, lastly, ang pinaka-totoo talaga, the best na ma-advise ko sa'yo para ma-overcome natin yung lifestyle inflation is magpakatotoo ka. Okay? So, magpakatotoo ka. Be true to yourself. So, pag meron kang isang bagay na hindi mo naman kaya talagang bilhin, huwag mo na bilhin, di ba? Kasi yung iba, hindi na nga nila kayang bilhin, pinipilit pa nilang bilhin. Ano ibig sabihin ng hindi kayang bilhin? Wala na silang pambili ng iPhone, o pambili ng gadgets, o pambili ng isang bagay na gusto nila. Pero i-credit card nila, ipapangutang pa nila, o yung pang birthday, ipapangutang pa nila para makapag-birthday lang, makapag-iPhone lang. Diba? So kung hindi kaya, hayaan mo na. Diba? Yung cellphone, pwede pa naman yung dati mong cellphone, bakit kailangan pa bumili ng cellphone? Diba? Yung birthday, ang importante naman dyan, diba? Magkakasama kayo ng pamilya mo, pero kailangan, kumbaga, be true to yourself na kung hindi kaya, hindi talaga kaya. Diba? Huwag mong pipilitin, huwag mong ibabaon sa utang yung sarili mo, kung sa mga bagay na gusto mo lang mag-please yung ibang tao. Okay, so that's very important. So be true to yourself kasi yan yung pinaka-importante, 'di ba? Aminin mo sa sarili mo na pag hindi mo pa kaya, pero wag kang titigil, wag kang papayag na hindi mo lang kaya yan habang buhay. 'Di ba? Wag kang papayag na hindi mo kaya yan habang buhay kasi alam ko, pinapanood mo tong video na to, alam ko gumagawa ka ng paraan para kumita ka ng palaki. Alam ko ikaw isa sa mga nanonood ng YouTube na ganito, 'di ba? Imagine mo, ang daming pwede mong panoorin sa YouTube, ang daming pusa diyan na pwede mong panoorin. 'Di ba? Ang daming aso diyan na pwede mong panoorin, ang daming mga content diyan na nai-entertain ka lang, 'di ba? Pero dito, hindi ko goal na entertain kayo. Ang goal ko sa inyo dito is matuto kayo and
the fact na nandito ka, 'di ba? The fact na nanonood ka dito sa video na to and matatapos mo pa tong video na to, 'di ba? Ibig sabihin seryoso ka na gusto mong magbago yung buhay mo and gusto mong maiangat yung sarili mo and yung pamilya mo. So, kumbaga, proud ako sa iyo kasi umabot ka sa video na to and isa ka sa mga ilan sa Pilipino, 'di ba, na nanonood ng mga ganito klaseng content para itaas niya yung sarili niya and at the same time para ma-improve niya yung sarili niya. So, saludo ako sa iyo na nanonood ngayon din itong video na to. So, maraming salamat. Sana marami kang natutunan dito sa video na to. So, like, comment, and subscribe ka lang para mas umangat tayo sa ranking ng YouTube, para mas maraming Pilipino na kagaya mo, okay, ang manonood ng video na to. So, good luck. See you on the next video. Okay? See you on the next video and see you all at the top.